Germany may mga classified documents na nagpapakita na ang Russia ay naghahanda para sa World War sa 2025. Ayon sa mga ulat, ipinapakita ng mga classified documents ng German na maaaring palawakin ng Russia ang pakikipagdigma nito sa Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa mga bansang kaalyado ng NATO sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, ang German newspaper na Bild ay naglathala ng mga classified documents na nag-outline kung paano pinaplano ng Germany ang paghahanda nila para sa isang opensiba. Binatay ng outlet ang mga claim nito sa impormasyong nakuha mula sa German Ministry of Defense at sinabing ang mga armed forces sa Europe ay naghahanda para sa isang pag-atake sa Russia sa Eastern Europe na maaring magsama ng isang cyber offensive. Ang Alliance Defense 2024 ay isa sa mga nakikitang senaryo na maaring magsimula ngayong Pebrero at kasama din dito ang pagpapakilos ng humigit kumulang 200,000 Russian soldiers ayon sa ulat. Sa pagkakaroon ng mga troops at ang pagliit ng pondo mula sa kanluran, ay maaring utusan ni Putin na atakihin ng mga troops ang puwersa ng Ukraine sa isang spring offensive. Inilarawan ng Bild ang isang senaryo na nagpapakita na ang Russia sa buwan ng July ay maaring magsimulang maglunsad ng matinding cyber attacks sa Baltics na maaring humantong sa pagkabagabag ng mga Russian na naninirahan sa Estonia, Latvia at Lithuania. Samantala, sa September ay maaaring lumaki pa ang mga sagupaan ayon sa classified documents at maaari din itong gamitin ni Putin bilang dahilan upang ilunsad ang susunod na yugto na tinatawag na Zapad 2024, na inilalarawan naman bilang isang malakihang military exercise na kinasasangkutan ng humigit kumulang 50,000 Russian troops sa kanlurang bahagi ng Russia at Belarus. Ayon sa mga dokumento, maaaring pagalawin ng Russia ang mga troops at mid-range missiles sa Kaliningrad, na isang teritoryo ng Russia na matatagpuan sa pagitan ng NATO countries ng Poland at Lithuania. Iniulat din ng Bild na pagsapit ng Disyembre, maaaring gamitin ng Russia ang US presidential election bilang isang oportunidad upang i-disburse ang mas maraming propaganda tungkol sa mga border conflict o mga riots na maaaring pumatay sa maraming tao. Ito rin ay upang mas paliabin ang karahasan sa Suwalki Gap upang magdulot ng kaguluhan. Sa susunod na buwan ng January 2025, aakusahan ng Russia ang mga Western allies ng pagpaplano ng mga hakbang laban sa Putin's regime pagkatapos ng UN Security Council meeting na magagamit ng Russian leader upang mag-rally ng mga troops sa Baltics at Belarus sa buwan ng Marso ng 2025. Sa senaryo na naka-outlined, iniulat ng Bild, ang mga leaked documents ay nagsasaad na ang Germany ay magpapakalat ng 30,000 troops para sa depensa dahil humigit kumulang 70,000 Russian troops ang nakabase sa Belarus. Nakasaad din sa dokumento na ang NATO ay gagawa ng measures for credible deterrence sa buwan ng Mayo sa 2025 bilang tugon sa paglaki ng mga Russian troops at upang maiwasan ang labanan sa pagitan ng Russian at Western troops. Ipinaliwanag ng Bild na ang mga dokumento ay naka-outline sa isang potential scenario kung saan pinagsama-sama ng mga German Army generals at mga European allies na siniseryoso ang banta ng Russia. Gayunpaman, itinanggi ni Putin at ng Russia na papalakihin nila ang conflict sa Ukraine na lampas sa mga border ng bansa. Simula pa noong mag-umpisa ang digmaan, nakatuon na ang aming atensyon sa Gaza dahil sa patuloy na giyera ng Hamas at Israeli Defense Forces. Sa katunayan, hindi lamang Hamas ang direktang kalaban ng Israel. Sa mga nakaraang linggo, inaatake ng Hezbollah ang mga pangunahing target ng Israeli Defense Forces sa Hilagang Israel. Habang lumilibot sa Judea at Samaria, nagwika sa militar ang kanilang Chief of Staff, "Gusto kong lumaban kayo." Binuksan naman ng Chief of Staff sa mga hukbo ng IDF ang nangyayari sa Hilaga at ang mga pagsalakay ng Hezbollah sa Israel. 3 magkakaibang grupo raw ang umaatake sa Israel ng sabay-sabay
ngunit mas pinaigting pa ng Hamas at Hezbollah ang kanilang ugnayan sa Islamic Republic. Ang Iran at Hezbollah ay walang pinagkaiba sa isa't isa. Ito ay malinaw na makikita sa bandila ng grupo. Ayon sa isang kasabihang mula sa Quran, ang mga naglilingkod lamang kay Allah ang nagtatagumpay. Ginagamit nila ang bandila ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran bilang basehan para sa imaheng ito. Ito ay malinaw na nagpapakita kung sino ang talagang nagnanais na magsimula ng digmaan laban sa Hezbollah sa hilagang Israel. Ito ay para bigyan ng mas maraming kapangyarihan ang mga taga-Iran na siyang sumusunod sa isang marahas na uri ng Islam. Kapag nagtuturo ng leksyon, palagi nating makikita ang kamay ng Iran sa lahat ng bagay, kahit pa nasa Gaza. Ito ay masasabing may kinalaman din sa Hamas. Magkasamang sumabak sa labanan ang mga Special Forces at ang battle team ng Nachal Brigade sa isang lugar sa hilagang bahagi ng Gaza Strip. Isinasagawa ang isang intelligence operation na nakatuon sa mga production sites at precision parts. Bunsod niyon, natuklasan nila ang isang strategic hole ng Hamas na nagdala sa kanila sa 100 metrong tunnel na naging pagawaan ng armas. Masasabi nating tinuruan ng mga Iranian ang grupo ng Hamas kung paano gamitin at gawin ang precision parts at mga strategic weapons, pati na rin kung paano gamitin ang teknolohiya sa kanilang pakikipaglaban. Noong sinalakay ng Israeli Defense Forces ang loob ng tunnel, natagpuan nila ang mga aklat sa Gaza na may bandila ng Iran at may pirma ng Revolutionary Guards. Nakasagupa rin ng nabanggit na hukbo ang maraming terorista sa kaganapang ito. Kung ang mga unit forces na ito ay nagsagawa ng hakbang sa tulong ng mga tangke, intelligence at engineering forces upang isagawa ang partikular nilang pag-atake laban sa infrastruktura ng mga terorista, sirain ang tunnel shaft ng Palestinian Islamic Jihad Terrorist Group, at sa pagsalakay nila sa silangan ng Shujaiya, paniguradong natuklasan ng battle team ang isang missile launcher at isang entrance ng tunnel sa hilaga ng Shujaiya. Natagpuan ng battle team ang mga shaft malapit sa tahanan ng taong nakatalaga para sa tunnel project ng Palestinian Islamic Jihad sa hilagang bahagi ng Gaza Strip. Natuklasan ng battle team ang maraming baril malapit sa bahay ni Sambra. Kasama dito ang mga training guide ng teroristang grupo at ang fight log para sa mga pag-atake sa mga sibilyang Israeli noong October 7. Kasama rin doon ang Biblia ng bawat manggagawang Hamas. Iyon ay hindi Quran, kung hindi ang libro ni Hitler. Nagpaputok ang mga terorista at pinadetonate ang isang bomba sa isang tunnel sa panahon ng operasyon, kung saan layunin nilang sirain ang nakaatas na misyon ng Israeli Defense Forces at pangalagaan ang kabuuan ng kalsada upang hindi mawasak. Bago sumabog ang bomba, agad na umurong ang combat team fighters na nakakita ng kakaibang mga bagay sa loob ng kuweba. Pagkatapos iyon, binaril nila ang mga sumasalakay sa kanila dahilan para tumigil ang mga ito sa kanilang pagpapaputok. Sa pagtatapos ng operasyong ito, sinira ng mga puwersa ang underground tunnel route, missile launcher at ang mga armas na nakaimbak sa 12 gusali na nasa ibabaw ng mga tunnel na siyang ginamit ng mga terorista bilang mga target. Sa kabilang dako, nagawang kunin ng mga terorista ang ilan sa mga gusaling ito sa lugar ng Bethlehem. Natuklasan ng hukbo na mula sa NADA battle team kung saan nagmula ang isang pag-atake. Nitong linggo lamang isang rocket ang nailunsad mula sa lugar na iyon patungo sa Ashkelon, na isang syudad sa bansang Israel. Inumpisahan din ng tropa ang isang atake sa lugar kung saan natuklasan ang mga launcher. Sa panahon ng pagsalakay, natagpuan ng hukbo ang isang complex na may nakatagong maraming launcher. Pagkatapos gawin ang pagsalakay, nagtulungan ang Air Force at ang Engineering Forces sa Khan Yunis upang sirain ang compound. Magdamag nilang ginawa ang pag-atake sa 30 target nila, kasama na ron ang mga lihim na taguan ng mga terorista at mga pasilidad ng kanilang arsenal. Higit sa 10 terorista sa Khan Yunis ang nagpapaputok ng mga rocket sa teritoryo ng Israel nang matagpuan sila ng McLaren unit.
Noong magawa ng matuklasan ang mga umatake, nagpalipad ng unmanned aircraft ang puwersa ng Israel upang patayin ang mga iyon. Nang mga panahong iyon, kasama na rin ng hukbo ang Combat Team Number 55. Nakita nila ang isa sa mga nagpaputok sa kanila na paalis na sa isang gusali. Isa sa mga Air Force combat helicopter na pinamumunuan ng Brigade's Fire Complex ang pumaslang sa mga umatake habang sila'y nangangalap ng impormasyon. Agad din kasi silang natuklasan ng hukbong nasa paratrooper combat team. Sinabi ng mga hukbo sa Air Force plane na puntahan nila ang naturang gusali at nang makarating sila ay winasak nila ito. Nalaman nilang isang babae pala ang umatake at nagmamanman ito sa mga sundalo. Hindi naman nagtagal at isa pang bomber sa parehong gusali ang kanilang nakita at nagawa nilang pigilan ang kung anumang binabalak nito laban sa puwersa ng Israel. Mahalagang alalahanin na dumating sa lugar ang mga Hamas RPG squads ilang minuto matapos matuklasan ng Israeli Defense Forces ang isang espiyang Hamas. Susubukan nilang atakihin ang hukbong Israeli kagaya ng kanilang ginagawa. Sa kabilang banda, natagpuan ng mga hukbong mula sa Brigade Combat Team ang sasakyan ng isang Hamas terrorist na may imbakan ng armas at ito ang nagdala ng iba pang teroristang Hamas sa loob ng lungsod. Ang pagkakatagpo ng mga sundalong Israeli sa naturang sasakyan ay bahagi ng isang operasyon upang magawa nilang gapiin ang depensa ng Hamas sa Khan Yunis. Natagpuan ng Combat Team 179 ang mga terorista sa isang agrikultural na lugar sa gitna ng Gaza Strip at dinala sila sa kulungan upang usigin. Sinira rin nila ang mga armas at ang mga sasakyan. Natuklasan din ng mga security forces ang isang cache ng mga baril at libu-libong dolyar sa Almazi neighborhood na matatagpuan sa mismong puso ng Gaza Strip. Dagdag pa rito, isang eroplano ng Air Force ang nakakita ng isang gusali na may mga long-range rockets na gawa sa Iran. Agad namang tinunton ng Air Force ang gusali at sinira ito. Masasabi natin kahit saang anggulo man natin tignan, nakikialam talaga ang Iran sa Gaza Strip. Hinabol ng mga hukbo ng Israel at pinaslang ang mga terorista na responsable sa pagpatay sa isang mamamayan ng Israel sa junction ng British Police noong gabi ring iyon at nagresulta sa pagkamatay ng 6 na terorista sa Jenin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa West Bank. Isang pag-atake ang naganap ng nakaraang araw sa Judea at Samaria, kung saan may nagpaputok ng baril. Nangyari ito habang nagtatrabaho sa gabi ang mga security forces. Ang pangyayaring ito ay naganap malapit sa kung saan matatagpuan ang istasyon ng British Police. Isa pang balita rito ay may isang mamamayan ng Israel na nagtatrabaho sa Benjamin Brigade ang pinatay. Mabilis namang tinungo ng hukbo ang pinangyarihan ng krimen at tumawag pa sila ng karagdagang tropa upang simulan ang paghabol sa mga terorista. Habang hinahabol nila ang mga ito, binomba ng militar ang isang grupo ng terorista gamit ang kanilang eroplano at isinagawa ang isang search operation sa area at sa northern front ng Israel. Marami ang mga lugar sa Lebanon na naging target ng Israeli Defense Forces, kung saan ang mga ito ay ginagamit ng teroristang grupo ng Hezbollah laban sa nabanggit na hukbong military. Mayroong pag-ataking naganap sa nakaraang 24 oras kung saan inatake ng mga fighter jet mula sa Air Force ang isang military base na pag-aari ng teroristang Hezbollah malapit sa nayon ng Malvin. Ang atake ay nagresulta sa pagsira ng isang rocket launcher at mga kagamitan ng terorista sa nayon ng El Saheb sa Lebanon. Sa mga nakaraang araw sa hilagang bahagi ng Israel, karamihan sa mga operasyon ay isinagawa sa tulong ng Israeli Defense Forces planes. Isang launcher ang umasinta at nagpaputok sa kalupaang sakop ng bansang Israel. Tinutukan naman ng isang combat helicopter ang lokasyon kung saan nanggaling ang isang missile mula sa Lebanon na naglalayong patamaan ng isang tangke sa Israel. Kung maaari lamang po ay magdasal tayo para sa Israel na itigil ng Iran ang masamang layunin nito at huwag na sanang kumalat sa ibang bahagi ng mundo. Gusto ng kalaban nating sirain ng Israel
at palawakin ito sa iba pang bahagi ng mundo, kasama na ang US at Europe. Ibig sabihin, ang digmaang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga Hudyo sa Israel, ito ay nakakaapekto rin sa lahat. Sa kabilang banda, lumalala ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Turkey. Kahit pa na may ceasefire, patuloy ang pakikipaglaban ng mga Palestino sa Israel Defense Forces sa Lebanon. Natuklasan ng intelligence ng Israel ang lokasyon ng mga teroristang Hamas na naka-assign sa border ng Lebanon. Pagkatapos ng pagsasabotahe ng bomba, matagumpay na nilabanan ng Israeli Army ang atake ng ibang mga bansang kasali sa NATO na nagsimula mula ng masangkot sa gulo na namamagitan sa Israel at Palestine. Ito naman ay iniiwasan ng Estados Unidos dahil nababatid nilang ito'y magdudulot lamang ng mas malalang kaguluhan. Sa loob ng maraming taon, may hindi magandang relasyon ang Turkey at Israel. Batid din ng halos lahat na tumutulong ang Turkey sa Palestine, lalo na sa kanilang sosyudad. Ang pangyayari sa Mavi Marmara sa pagitan ng Israel at Turkey ang pangunahing dahilan kung bakit tumutulong sa Palestine ang Turkey. Batay sa mga petsa, ang atake sa Turkish cargo ship Mavi Marmara ay nangyari noong May 21, 2010 habang ang mga tropang Israeli ay nasa loob nito. Ang cargo ship na ito ay mula sa Turkey at patungo sa Gaza. May mga karga sana itong mga produkto para sa mga nangangailangan. Sa parehong oras, nagbabala ang gobyerno ng Israel laban sa pagpapadala ng mga barko sa Gaza. 10 tao ang namatay sa naturang barko at ito ay nagawang atakihin ng Israeli Army habang ito ay patungo sa Gaza. Upang hindi lumubha ang sitwasyon, simulan muna natin sa politikal na problemang namamagitan sa Israel at Turkey. Nitong mga nakaraang araw, maraming usapan tungkol sa Turkey na nagsasabing sumusuporta ito sa Palestine. Nakapagpahayag na rin si Trump ng ilang nakakatakot na bagay tungkol sa Israel. Subalit sa kabila nito, hindi naniniwala si Erdogan, ang pangulo ng Turkey, na isang teroristang grupo ang Hamas. Nang tanungin tungkol sa kanyang huling pahayag, sinabi ni Erdogan na maari silang maghintay ng isang gabi bago sumabak sa digmaan laban sa Israel. Ito ay napakasamang bagay na ipinahayag ni Erdogan hinggil sa alitan sa pagitan ng Israel at Palestine. Naging problema na rin ng Turkey at Palestine dahil sa kanilang pagsuporta. Bukod dito, tila naging sanhi pa ang NATO para mas lalong lumubha ang sitwasyon. Hindi rin dapat nakalimutan ang patungkol sa pangmatagalang puwersa ng Turkey na matatagpuan sa Syria at sa gitnang silangan. Ito rin kasi ang siyang responsable sa pagpaplano ng aksyon sa mga mahahalagang lugar tulad ng mga nabanggit. Isa rin sa pinakamakapangyarihang kaalyado ng NATO ang pamahalaan ng Turkey. Naging desidido rin silang panatilihing malayo sa krisis pinansyal ang kanilang mamamayan na nagaganap sa gitnang silangan. Maraming tao ang naiintriga at naku-curious kung tutulong nga ba o hindi ang Palestine sa Turkey sa kanilang depensa. Sa iba't ibang social media platforms, maraming usapin tungkol sa mga Turkong ito at walang duda na sila'y naroroon. Ayon kay Yoav Gallant, ang layunin ng Turkey ay maging isang guarantor state sa alitan na nagaganap sa pagitan ng Israel at ng mga Palestine. Matapos marinig ang salaysay mula kay Hakan Fidan na kasalukuyang Foreign Ministry ng Turkey at dating pinuno ng spy service ng Turkey, sinabi niyang sa tingin niya ay hindi gaanong naimpluwensyahan ng intelligence service ng Turkey ang sagupaan sa pagitan ng Israel at mga Palestino. Kadalasan nagpapadala ang administrasyon ng Estados Unidos ng Amerika ng ganitong impormasyon sa Turkey. Bagaman natapos na ang digmaan sa pagitan ng Hezbollah, ang labanan sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino ay nagpapatuloy pa rin. Ang Israel Defense Forces ay nagiging maingat sa pagsasagawa ng malalakas na atake laban sa Lebanon. Sa kasamaang palad, ang pinakahuling atake ay nagresulta sa pagkamatay ng ilang Israeli, kabilang ang mga miyembro ng Hamas.